Sa mga hospitals naman po right now, prepared, especially para mga nasa end of the year, no, for the firecracker-related injuries. And yun po, pati po yung mga gamot at mga consultants, they will be 24/7 nakaantabay sa mga hospitals. Karaniwang tumataas sa mga aksidente sa kalsada at injuries bunsod ng mga paputok at mga sakit na hindi nakokontrol, lalo na kapag nagkakaroon ng mga handaan. Kaugnay nito, tiniyak ng Private Hospital Association of the Philippines o PHAPI na handa sila sa pagtugon sa mga emergency at mga injury na maaaring mangyari, lalo na sa mga firecracker injuries ngayong papalapit ang pagpapalit ng taon. Yes, yung mga ortho, mga surgeons, prepared sila for mga trauma injuries and sa mga injuries ng firecracker related. Ang Department of Health, bago pa mag-December 25 ay nag-ikot na sa mga DOH hospital upang siguruhing handa silang tumugon sa emergency lalo na sa January 1. Iniulat naman ng ahensya ang kabuuang datos ng firework-related injuries, road crashes at non-communicable diseases sa monitoring period mula December 21 hanggang 26. Sa firework-related injuries, umabot sa 57 ang kaso, 49% ang pagbaba kumpara sa parehong panahon noong 2024. Pinakamataas ang bilang sa NCR na may kaso na 25 at karamihan ay lalaking 10 hanggang 14 na taong gulang. Nangunguna sa sanhi ng pinsala ang 5-star, kasunod ang Quitis at sabay na Boga at Triangulo. Umabot naman sa 127 ang kaso ng non-communicable diseases kung saan 81 ang acute stroke at 30 ang acute coronary syndrome o heart attack. Mas karaniwan ang stroke at heart attack sa mga lalaki, samantalang 16 ang kaso ng bronchial asthma at mas karaniwan sa mga babae. Mahigpit din ang babala ng DOH hinggil sa insidente ng road crash ngayong holiday. Ayon sa ahensya, umabot na sa 263 ang naaksidente as of December 26. 73% ng mga sangkot ay gamit ng motorsiklo, kung saan 85% ang walang safety accessories at 12% ang nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Kaya naman patuloy ang paalala ng mga otoridad sa tama at maayos na pagmamaneho ngayon sa mga kalsada upang huwag maging trahedya ang dapat sanay selebrasyon ngayong holiday season. Kaya ang angkas rider na si Angelo Mendoza, tiniyak na bago umalis, nasa maayos na kondisyon, hindi lamang ang kanyang sasakyan, kundi maging ang kanyang sarili, lalo pa at may pamilya pa aniyang naghihintay sa kanya. I-check yung sasakyan, yung preno, yung ilaw, helmet, yan, ganyan. Dapat po lahat standard. Pagka nasa biyahe, hindi dapat laging mainit ang ulo. Dapat po bigayan. Ganun po. Kasi pagka parehas kayo mainit ang ulo, wala pong mangyari, away pa mangyari. Samantala, isa rin sa binabantayan ng ahensya ang mental health issue ngayong holiday celebration. As of December 21 to 26, nakatanggap ng 451 na tawag ang National Center for Mental Health Hotline 1553. Naitala ang peak nito noong December 23 at pinakamadalas na tumatawag ay nasa 18 hanggang 30 years old na kabataan. Karamihan ay babae. Nangunguna sa dahilan ng tawag ang anxiety, depressive symptoms, kasunod ng love at relationship problems at family problems. Tiniyak naman ng kagawaran na nananatiling nakahanda ang serbisyong pangkalusugan at emergency ngayong holiday season. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.